Kahit man nga po yamado ang Denver Nuggets sa kanilang serye laban sa Minnesota Timberwolves, na-eliminate pa rin naman sila dito ng mas maaga matapos silang ma-outplayed ng undermanned na lineup ng Timberwolves. Kahit ano man nga pong gawin ditong all-around play ni Nikola Jokic, hindi pa rin naman ito sapat para makagawa sila ng scoring run. Minamaliit pa rin naman ng Wolves ang kanyang depensa since parati nga siyang inaatake sa ilalim ng basket. Kaya eto ang mismong dahilan bakit may ilang mga analysts na nagsabi na malinaw na hindi si Nikola Jokic ang MVP ngayong taon. Pero sa isang interview ni Jokic, harap-harapan nga niyang sinabi sa media na naniniwala siya na siya pa rin ang MVP at best player ngayong regular season. Kita sa naging performance dito sa Denver Nuggets sa pag-average niya ng triple-double per game. Kahit ano man nga pong nangyari sa Denver Nuggets sa playoffs ngayong season, hindi pa rin naman ito mabubura ang katotohanan na siya nga daw ang MVP ngayong taon. Samantala, isang talo na lang naman ng Los Angeles Lakers sa serye laban sa OKC Thunder, tapos na ang kanilang kampanya. Hindi na rin naman makakahabol pa sa serye ang kanilang superstar na si Luka Doncic. At sa galawan pa lang nila sa Game 3, kita na wala talaga silang palag sa defending champions. Kaya meron pa nga pong natitirang isang game ang Lakers, ay gumagawa na rin naman ang bagong plano ang front office sa off-season. At sisimulan nila yan sa pagtanggal ng ilan sa mga malalarong underperform ngayong regular season at sa kampanya sa playoffs. Kabilang dyan si Jake LaRavia na bigla na lamang nga pong nawala ang laruan simula nang pumasok ang playoffs. Bukod sa hindi nito kayang bantayan ang mga kalaban, hindi rin naman pumapasok ang makanyang mga 3-point shooting o di kaya sa painted area na opensa. Kaya dismayado sa kanya ang mga fans at maging ang front office. Bukod sa kanya, isa rin naman sa posibleng tanggalin si DeAndre Ayton na sobrang lamya ng pinapakita laban sa OKC. Napakaraming magagaling na big man na available ngayong season at sa trade market na pwede nilang kunin bilang kapalit nito bilang starting center. Sa kabilang banda, nabanggit nga ng ilang mga insider na kabilang si Giannis Antetokounmpo sa malalaking pangalan na posibleng ma-trade sa off-season. Balak na rin naman niya ng Milwaukee Bucks na ilipat siya ng ibang team para masimulan ang pag-rebuild ng lineup. Hindi rin naman mahihirapan ng Milwaukee Bucks sa gagawin nilang move na ito dahil may mga teams na interesado sa pagkuha sa kanya. Ang kaso, may isang insider nang nagsabi may ilang malalaking teams ang nagdadalawang isip sa makipag-trade sa Milwaukee since kung kukunin nga nila dito si Giannis Antetokounmpo, siguradong kasama ang kanyang kapatid na si Thanasis Antetokounmpo, which is ayaw nilang mangyari. May mga kupunan na ayaw kunin o bigyan ng kontrata si Thanasis na magiging cheerleader lamang ng kanilang lineup. Imbes na magamit pa nila ang pwesto nito para makakuha ng mas magaling na player, inuuna nga nila ang kagustuhan ni Giannis Antetokounmpo na bigyan ng trabaho ang kanyang kapatid na hindi rin naman ito deserve para sa isang syempre bench role.